So ito na mga ka-dreamers, dahil sa wala tayo ngayong ibang bisita na tawagin, si Mama, kasalukuyang nagdadamo ngayon sa aming pinaharap, magiging kamote crops tong ating likuran. Tapos pupunla natin ng bisol. After ng video na to magpupunla kami ng kamote crops. Bisol. Ano ba yan, Nok? Puro kay extra. So yan. Ma, tikman mo yung yung papaya dwarf na overripe. Ito, sobrang tamis nito. So, slice natin. Parehas kami kakain ni Mama dito. Papakita ko sa inyo kung ano yung reaction ng bawat isa kung matikman ito. Siyempre, yung ating mga livestock na naman yung makikinabang mamaya para dito sa ating overripe. Pero yung dalawa, hindi. Kailangan natin pakinabangan ng maayos. Yung ating mga lagang manok, medyo naghahantay. Sa farm value, market value ng ating papaya dwarf ay 15 per kilo ay tinatayang nasa 45 bawat isa nito mga ka-dreamers. Pag nandito sa farm pero kung nasa pamilyahan na po tayo, siyempre yung transportation natin na mas mataas, pataas din yung ating presyo. Pero sa ngayon, sa mga nagtatanong, ang presyo na ibibigay ko rito ay 15 per kilo muna. Kapag dito ninyo kukunin, yan, dito na si Mama. Diba? So, dalawa kami ni Mama dito, dahil sa parehas kami dito nagsusumikap. Dali dami lamok. Ito yung bunga ng aming pagsusumikap. Dito ka ba naman? Na makita ka. Yan. Dapat nating samantalahin yung kinakain natin sariwa dahil sa talagang mahirap magpunla, diba? So 8 months bago natin natikman yung ating papaya dwarf. 8 months mula doon sa pagpunla, di kasama yung nursery. Mga ka-dreamers, meron tayong humabol na bisita. Habang binibidyoan natin kanina, patapos na tayo, nagliligpit tayo, pero may dumating. Ito, patikim natin sa kanila. So ano yung wow, lasa? Papaya tamis kayo. Tamis daw kayo. Pating lamias papaya dyan. Tingog pun muda. Tingog magkano? 2.5 ang timbang ng ating papaya dwarf mga ka-dreamers. Ngayon, ini-slice natin. Akala mo watermelon So tatanungin natin itong isa. Matamis. Ano nga lasa ng ating papaya dwarf? Matamis. Matamis. Ayan. Matamis yun. Sige, mag-shoutout po kayo. The best. Sa mga taga San Roque dyan. Shoutout. San Roque. Yan. San Roque, Tambalang. Shoutout daw po sa mga San Roque, Liloy, Sambonga del Norte, taga San Roque. Taga San Roque po to. Tapos ito naman, taga Tambalang, Salog, Sambonga del Norte. So, salamat sa Diyos dahil sa dininig yung ating prayers na magkakaroon tayo ng bisita. Yan sila. Yan yung bisita natin. So, natikman yung ating sariwang papaya dwarf na inihanda. Praise God. Siningit natin sisingit natin ito sa ating videos Abangan nyo po. Panoorin nyo, share nyo po. Kaya sa mga taga San Roque dyan, taga Tambalang yan yung mga kababayan natin na nakarating dito sa aming munting sakahan. God bless. Sa video na ito mga ka-dreamers, ikalawang harvest na po natin. After natin makapag-harvest ng 3 nung nakaraang video, ito uli 3 uli yung ating kukunin na overripe na. Ibig sabihin, kailangang mahinog sa puno para magkaroon ng buto itong ating papaya dwarf. Kaya ano pa hihintay natin? Sisimulan na nating pitasin yung fruit of life. Biyaya at pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsusumikap. Gawa ng ating mga kamay. Ito, isa-isahin natin ito, pipitasin dahan-dahan para hindi magiging apektado itong ibang bunga. Ito, manibalang na siya para naman sa ating third harvest, kumpala rin. Kaya, dito magkakaalaman kung ilang kilo, titimbangin na natin bawat isa mamaya pagkatapos natin pitasin. Yan na. Laki! Thank you Lord. So ilalagay natin dito sa ating balde mga ka-dreamers. As usual, wala po tayong cameraman. Kaya
struggle tayo ngayon. Pero huwag kayong mag-alala dahil sa darating ang panahon ay magkakaroon din tayo. Next, ito pa. Dahan-dahan uli. Dahan-dahan bigla. Kailangan natin ikutin. Yan. Mapiktuhan yung iba. Medyo alanganin na. Cameraman. Videographer ka pa. Tapos ayan na. Bigat. So yung isa nasa baba. Kabila pala. Hindi baba. Ayan. Ito kukunin na natin itong mga kadreamers. Ito yung alanganin siya. Titingnan natin kung yung buto niya ay stable na ba. Di kaya. Yan na. Yan na. Ito na yung pangatlong napitas natin mga kadreamers para sa pangalawang harvest ng ating madamihang binhi. Thank you Lord. Ngayon ito na. Mukhang di kayanin to. Kailangan siguro babalikan ko pa to. Yan. Kailangan ko nga balikan tong isa. Di kaya. Yan o. Sobrang bigat. So dadali na muna natin to dito sa ating munting tahanan. Hindi talaga. Kailangan mo na mag set up ako ng camera sa ating munting tahanan. Sa bakuran to bakuran po tayo magproseso ng ating magiging binhi mga kadreamers. So di talaga kaya. Isa lang muna yung dadaling ko. Yan. Tapos babalikan natin yan. Tala. Sa mga hindi nakakaalam, yung ating papaya dwarf, pinula po natin dito sa riverside. Yung ating magiging madamihang binhi na inihanda. At 15 puno yung namumunga na. Dahan-dahan. So ito mga kadreamers, nakarating na din tayo. Nakapag-set up na. Ang hirap talaga kapag walang cameraman. Sa totoo lang. Pero kailangan talaga ng tiyaga bago natin makamtan yung tagumpay ka nga. At ito na. Sabi ko nga, sa video na ito, titimbangin na natin bawat isa para magkakaalaman kung ilang kilo yung bawat piraso ng ating papaya dwarf. Ang laki, di ba? Lulusog. Sa kaalaman ng ating viewers and followers, yung ating papaya dwarf ay wala pong fertilizer na in-apply po natin. Sa pamamagitan ng taba ng lupa po siya nabubuhay. At sa likuran ko, kung napapansin niyo ay ito yung 3 puno ng papaya dwarf na sa aming bakuran. Nasa bakuran po tayo ng aming munting kubo-kubo nag-setup. Ito na, titimbangin na natin kung ilang kilo nga. Ayan. So, ikot lang ako Ayan mga kadreamers. 2.5 kilos. Ito pa lang yung isa. Susunod natin siyempre. Yung ito, yung overripe. Kung ilang kilo. So yan. 2.4 kilos. 2.4 kilos. Grabe. Uniform Ganong kabigat yung ating papaya dwarf. Bawat isa mga kadreamers. Ganun ma-extra yung ating manok. Ganun ka lulusog yung ating papaya dwarf mga kadreamers. Kung mapapansin niyo, halos 2.5 bawat isa yung ating naitimbang na. Bukod sa riyan, sobrang tamis pa niya. Thank you, Nok. Ayun yung aking manok. Nagbabantay. Dahil sa mamaya-maya lang, talagang kakain din sila ng ating blessings. So, ito na nga, sabi ko, kailangan natin maghanda ng seeds. Yung 40 plus na bunga ng ating papaya dwarf, yung isang puno ay ihanda po natin yon para sa ating madamihang binhi, para makapamigay tayo ng mas marami pa. Luzon, Visayas at Mindanao, mamimigay po tayo. Ayan, comment nyo po sa ating comment section sa ating video at share nyo na rin para makapanood yung iba. Yung ating viewers and followers na may gustong
pagpalahi, eh, bibigyan po natin. Comment nyo lang sa comment section. Tapos mag-message kayo sa aking messenger kung ano yung contact number ninyo para safe kayo. Address, tapos contact number sa messenger sa messenger nyo po ipadala. Yan. So, sisimulan na natin. Pero bago bago tayo magpatuloy, yung ating papaya dwarf sa ating bakuran ito, namumunga na. Yung kabila, meron pa. Tapos yung isa naman ito, medyo alanganin. Dahil sa pangatlong lipat ko na to, kaya hindi nakapamunga kaagad. Naghahanap ako ng espasyo. Dahil sa marami tayong puno ng niyog sa paligid. So, bibiyakin na natin to mga ka-trimmers para makuha natin yung ating pangunahing layunin dito. Yung ating seeds. Wow! Grabe. Parang watermelon yung ating papaya dwarf. Sobrang laki. So, yan na. As usual, ating hihimayin to siya, mga ka-trimmers, para ilagay naman dito sa lalagyan. Meron tayong inihandang towel naman ngayon nilagay ko. Dahil sa mahirap pala tanggalin yung kulay ng papaya pag nasa white sando nakalagay. So ngayon, dito natin lalagay sa towel. Sa mga hindi nakapanood sa aking unang first harvest ay meron na po tayong nakuha doon. Halos 300 na buto yung ating nakuha. Kaya salamat sa Diyos. Kahit pa paano, tuloy-tuloy yung ating blessings. Naunahan man tayo sa first nung magnanakaw, mas malulusog naman yung pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sabi ko nga, kapag dumating sa atin yung ganung pagsubok, di po natin dapat sumpain yung gumawa sa atin ng hindi maganda. Sa halip, ay ating i-bless. Sa ganito, sa hinaharap parehas po tayong i-bless ng Diyos. Ang nakakaganda dito mga ka-trimmers, kapag hindi tayo nagpunla ng sama ng loob sa kapwa, ginawan man tayo ng hindi maganda, magbubunga po siya ng mas masagana. Salamat sa Diyos. Ito naman yung overripe. Ngayon yung bibiyakin natin. Yung aking alagang aso naghahantay din. Nakakain din sila nito. Ito yung overripe. Yan. Daming buto uli. So, kakayuri natin yung buto, tapos dito natin ilalagay. Sa ating viewers and followers na gustong magkaroon nito ng binhi, pasensya na muna kasi medyo crisis tayo ngayon, ay hindi ko muna sagot yung PLBC, yung ating padala. Kung maaari sana, magpadala din kayo ng sapat kung magkano yung halaga dun sa pagpadala, yung transportation natin kung naroon kayo sa Visayas, Luzon, yan. Pero kung sa Mindanao, maaari nyo naman sigurong pick upin magbibigay ko ng saktong address para doon nyo na lang kukunin. Para hindi na kayo magpadala ng cash. Kayo na mismo kumuha ng ating seeds. Yan. Sana maunawaan ninyo dahil sa hindi pa tayo nakasahod sa ating vlog, kailangan ko muna ng suporta ninyo. Yan. At tulong. Pero kung loobin ng Diyos, sa hinaharap kung makasahod na tayo, maaari po nating sagutin yung yung tawag nito LBC, ano ba yan, yung ating pagpapadala, yung bayad sa pagpapadala natin ng ating magiging binhi. So sayang kukunin ko muna yung buto na napahiwalay. Tinatayang nasa 300 ang buto na nakukuha natin sa bawat isa. Ito medyo matigas pa siya. Titingnan natin kung okay ba yung buto nito, stable ba siya na magiging binhi. So yun, parehas. Stable na magiging binhi yung buto mga ka-trimmers sa ating papaya dwarf. Ganito. Ganito yung kulay. Ito yung tatagal siya after natin pitasin ng 3 to 4 days. Pwede, bago i-consume, pwede pa. Pero ito, yung dalawa, halos 2 araw lang. Kung may rep tayo, mas lalong tatagal sana. Kaya lang, nasa remote area tayo, kaya tiyaga muna tayo. Sariwang-sariwa muna yung kainin natin. Walang preservatives. Ika nga, tinatayang nasa 1,000 na. Pananaw ko dito. Nasa mahigit 1,000 to na binhi. So,
sa hinaharap, kaya natin kumuha ng halos sa 5,000 or 7,000 na magiging binhi natin, ay kaya natin makukuha dun sa isang puno lang yan. Meron pa tayong isang variety ng papaya dwarf, yun yung mga biluging bahagya. Medyo maiksi siya, pero pabilog naman. So, papakita na natin sa inyo next video para makita din nyo yung pangalawang variety ng papaya dwarf na pinapangalaga natin ngayon mga kadremes. Ayan, yung aking alagang manok na sa likuran, nag-extra na naman. So, ito ang sarap nito. Yung mahilig sa atsara, yung ganito kahinog, napaka the best sa atsara. Pero sabi ko nga sa ngayon, di pa tayo nagpang-market dahil sa binhi muna yung inuna natin. Pero meron tayong mga puno na talagang may bunga na. Pwede na natin siyang ibenta sa hinaharap. Shoutout sa mga hog growers, yung mga maliliit. Kung kayo ay mahilig sa baboy, magbaboyan, ay kailangan ninyo to. Maganda po to. Pwede po nating magiging alternative food ng ating mga alagang baboy. Nakakatulong po siya. Yan. So, kung marami kayong may punda dito, tapos nag-alaga kayo ng baboy, napaka-bless nyo siguro. Yung bukod sa malaking tinipid ninyo doon sa pagkain ng baboy, ang lulusog pa ng inyong mga alaga. Dito sa aming munting saka, ang katuwang ko dito ay si Mama. Lagi. So, yung aming mga punda ngayon, kasalukuyan namin ipinunla sa gitna ng tagulan ay mais, kamote crops, bisol, at saka ube. Abangan nyo po meron po tayong special video para sa ating ube crops plantation, yung preparation. Para magkaroon din kayo ng kaunting kaalaman doon sa aming experience tungkol sa pag-uubi crops plantation. Yan, maliit lang muna na area yung inihanda ko. Kaya abangan nyo po sa next video. Sa mga bagon dyan, huwag po natin kaligtaang mag-comment, like, at share na din sa ating mga videos. Abangan nyo rin po yung ating pinaka-main content dahil sa inaghahanda pa rin tayo. Ang pangunahing layunin natin dito kung bakit nandito tayo nagsasaka muna para maitayo natin yung ating mini studio para may sakatuparan na nating mai-record, maibahagi sa pangkalahatan yung ating prophetic dreams visions. Yan, yung mga pangiting panaginip natin tungkol sa muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. So, mahigit 10 taon na natin itinala sa Metro Manila, isinuri, then dinala ko dito sa Mindanao para doon sa ating recording filming. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, parin niyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap, sa aking mga pangitayng panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Puri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless! Sa mga gustong magkaroon nito ng binhi, mag-comment po kayo sa aking videos, then message po ako sa aking messenger, then padala nyo yung complete name, address, then yung contact number para maipadala ko. So, sabi ko nga, wala pa tayong sapat na financial para akuin yung pambayad natin sa ating pagpapadala. Pero kapag dito kayo sa Mindanao area, Zamboanga del Norte area, maaari nyo pong pick upin. Bibigay po ako ng saktong address, kapag may ihanda na natin ng pinapangarap nating 7,000 seeds ng ating papaya dwarf. God bless! Yan na.